you from wrong connection. You have peace, not pressure. So kapag tayo ay naakay tayo ng Diyos sa tamang tao or tamang trabaho, so our career, pinoprotektahan tayo ng Diyos mula sa maling mga koneksyon. Mga maling, mayroon tayong kapayapaan at hindi napipressure. Hindi tayo napipressure. Kapag tama, dahil tayo inaakay ng Diyos sa tamang tao at tamang karir. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ang banal na proteksyon ay kadalasang nagagaling sa inyo ng mga saradong pinto at inalis na mga tao. So ibig sabihin, inaalis ng Diyos sa mga tao na hindi na mali. So kaya nga dito sinasabi sa banal na kasulatan na hindi lahat ng relasyon ay biyaya. Lagi na lang, walang pagkakaisa. Dito hindi biyaya. Ang pag-ibig at karunungan ng Diyos ay kadalasang pinoprotektahan tayo sa pamamagitan ng pag-alis o pagharang ng away dito, galit doon, inggit dito, walang kabutihan, puro na lang sama ng loob ang ipinalalabas, yan ay hindi mula sa Panginoon. Dahil sabi dito na palagi na lang panggigipit o kalituhan ang binibigay ng isang trabaho, negosyo o relasyon. So kaya nga malalaman na natin kung tama ba ang ating career o tama ba ang relasyon na pinapasok natin. Kung nasa relasyon na kayo at ganyan at tayo na mawala, kailangan paalisin yung espiritu na nasa taong yan. Dahil mababago yan. Kapag dahil ang mag-asawa or ayaw nyo na tagalang mong mawala, ang relasyon or trabaho, kailangan kung ano yung nakikita nyo, dapat paalisin. At magpasalamat na kayo kung ano yung gusto nyo sa trabaho or negosyo or relasyon. So kaya nga ito sinasabi, ang pangunguna ng Diyos ay may kasamang panloob na katiyakan, kapayapaan, kaligayahan, may daan na tilang tama, ngunit sa uli ito ay patungo sa kamatayan. Akala natin nakakaakit, maraming mga babae o lalaki na nakakaakit, pero pag naandyan ka na, para ka naman pala danger of self-resilience. So, ibig sabihin, panganib sa pag-asa lamang sa sarili. So, dahil umaasa ka sa nararamdaman mo, ayan, napahamak. Wow, pa ito. Kanin ang hindi naghahanap ng patumay ng Diyos ay maaaring humantong sa kapahamakan. So, kaya nga, lagi natin inuulit-ulit lahat ng desisyon natin, kailangan natin ipag-pray. So, kahit na feeling natin ay parang gustong-gusto ko na itong trabaho ito, gustong-gusto ko na itong career na ito, gustong-gusto ko na yung tao ito. Pero hindi naman pala yun yung dinesign ng Diyos. Kung talagang gusto mo, mababago din yan sa pamamagitan ng prayer. Kaya nga, yan yung sinasabi na, mapanlin lang na anyo. Ang kasalanan ay kadalasang mukhang kaakit-akit. Diba? Mukhang kaakit-akit. May mga bagay na kaakit-akit. Yung pala, hindi naman pala. Marami dyan. Hindi nakakapinsala sa una. Ngunit pag naandyan ka na, nakakapinsala pala. Kaya nga, yan. So, kailangan natin matuto na tayo sa pagkakamali. Amen? So, hindi yung padalos-dalos. Dati yung gusto ko lang talaga noon, nung ako'y wala pang asawa. Gusto ko lang talaga, matangos ang inom. Nung mag-asawa na pala kami, kailangan pala may diskarte sa buhay. Wala akong alam nun eh. Basta ang alam ko lang, matangos ang ilong lang ang gusto ko nung pang-asawa. Hindi ko sinabi na, hindi ako nangarap na kailangan may pangarap siya, kailangan may trabaho siya, kailangan, wala yun sa isip ko noon, yung mga ganon. Pero hindi din naman ako nagsisisi. Dahil matangos naman talaga siya. Tapos, at saka, mabait din naman. So, kumbaga, yung prayer ko, ang prayer ko noon, matangos ang ilong, at the same time, hindi na ako maglalaba.
So dahil nung araw, alas 4 ng umaga naglalaban ako. Dahil pagdating ng alas 10, papasok na ako sa school. Dahil pag hindi ako naglaban ng umaga, eh di paano na ako makakapasok sa school. Kaya pinangarap ko talaga noon na kapag ako'y nagkapamilya na, ayoko nang maglaba. Kaya natupad din naman yun. Kasi ang sipag ng asawa ko maglaba. So yun yung kailangan kapag tayo naghahanap ng partner, specific na. At kung wala din ng katangian ng isang kapartner natin o katangian, at gustong-gusto natin yung gustong tao sa iyong magiging kapartner. So kailangan specific para tayo para maprotektahan tayo sa maling connection. Halimbawa, si Bubo, joke. Halimbawa, ako na lang baka magalit. Halimbawa ako, mag-aasawa ako. So kailangan na pagiging asawa ko, kung ano yung layunin ng Diyos sa akin, yun din magiging layunin niya. At kailangan magiging din siya. Iyon yung specific. At kailangan mabait, masipag, supportive, at higit sa lahat, may pangarap. Kasi mahirap din pala yung mag-asawa ka na ikaw lang ang nangangarap. Dahil kapag ikaw lang ang nangangarap, hinilahin ka ng pababa. Dahil wala siyang pangarap eh. Kailangan pareho kayo may pangarap. Dahil kapag isa lang ang nangangarap, at punong-puno ka ng pangarap, maiiwan ka din. Ibig sabihin, hindi niya kayang sumabay. So kaya kailangan, iyon yung kung tayo ng Diyos sa mga maling koneksyon para tayo magkaroon ng kapayapaan. So di ba kapag marami tayong pangarap, tapos yung pangarap, yung kapartner natin walang pangarap. So di ba parang naiinis, di ba? Ano ba naman to? Sao ba to? Di ba? Di ba? So kailangan, yun. First, stay serious. Ito yung sinasabi ng kababaang loob sa harapan ng Diyos. Ang isang matalinong tao ay sinusuko ang bawat desisyon sa Panginoon. So, kailangan natin isuko. Kaya kung ano man yung ating mga pangarap sa buhay, araw-araw natin ipinilehan siya. Dapat sinusulat natin kung hindi natin kayang i-memorize. Ako, mini-memorize ko na yun eh. Yung mga gusto ko, pinimemorize ko na. Araw-araw yun. Thank you, Lord. Thank you na lang. Hanggat hindi natin nakakamtan, thank you. Pero pag nakamtan mo na, lagi ka rin magte-thank you. Na manatili. So kaya nga dito sinasabi na, ito yung isuko natin dahil kung minsan ang kanyang hindi ay pinoproteksyonan niya tayo. So kung hindi tayo pinapahintulutan ng Diyos sa mga tao or career, para tayo ay ilayo, pinoprotektahan tayo para sa mga dalamhati, mga sakit, pagkagambala, at espiritual na pinsala. Di ba maraming mga mag-asawa na pinipigilan yung magsimba yung isang tao. So kailangan yung ating kapartner din, dapat iisa ang pananampalataya. Dahil kapag hindi iisa ang pananampalataya, ang blessing, hindi siya mag-ugma, hindi rin papasok. Laging may kontra. So, kailangan iisa. Dahil ito yung pinakamahalaga na dapat iisa ang pananampalataya ng isang tao. Halimbawa, relasyon. Halimbawa, may plano na or asawa mo, dapat iisa ang pananampalataya. Dahil tulad na lamang sa halimbawa ni Ruth. Si Ruth, mababasa natin yan, nadama ni Ruth ang kapayapaan na nagtrabaho sa bukid ni Boaz, kung saan inayos ng Diyos ang kanyang hinaharap na relasyon at katiwasayan. So ito si Ruth ay isang balo. So dahil dito, ito yung sinasabi na sa Ruth chapter 2 verse 10, na magkagayoy nagpatira pa siya at yumukod sa lupa at sinabi sa kanya, bakit ako nakasumpong ng biyaya sa iyong mga mata na ako'y iyong pansinin?
yabang ako'y isang dayuhan. So kaya nga kapag tama yung tao na lumapit sa atin, mapapansin natin na tayo pinagpala. Meron nga akong narinig, mula nung kami nagkarelasyon, puro malas na lang yung na-experience ko. So, ibig sabihin, kapag puro malas ang na-experience sa isang relasyon, hindi yan mula sa Panginoon. Dahil sabi nga ng Panginoon, mula, ito yung sinasabi Ruth chapter 2 verse 10, na magkagayoy nagpatira pa at yumukod sa lupa at sinabi sa kanya, bakit nakasumpong ako ng biyaya sa iyong mga mata na ako'y pinalapansinin mo? So, ibig sabihin, tayo pagpapala kapag tama. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi na kababaang loob sa harapan ng pabor ng Diyos. Nakilala ni Ruth na hindi siya karapat-dapat sa kabaitan ni Boaz, na sumasalamin kung paano tayo dapat tumugon sa biyaya ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag pinadala ng Diyos ang kanyang tao, ito'y isang pagpapala sa tao o sa karir o sa negosyo. So, kaya nga ito sinasabi pa sa verse 11. Sabi dito sa verse 11, ngunit sinagot siya ni Boaz, ang lahat ng ginagawa mo para sa aking biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa, ay nasabi na sa akin ng buo. At kung paano mo iniwan ang iyong ama at ina at ang iyong sariling lupain at pumunta sa iyong biyanang bayang hindi mo kilala noon. So, ito yung nakilala na ni Boaz, si Ruth. Kaya nga ito yung napansin ang katapatan ng pag-ibig. Ang katapatan at sakripisyo ni Ruth kay Noemi ay hindi nakita ng tao. So kaya nga ito yung sinasabi, ngunit ito ay nakita ng Diyos. Kaya sinasabi pa sa verse 12. Verse 12, sinabi dito, ito yung gagantihan ko ang Panginoon sa iyong ginawa at ang buong gantimpalay ibibigay ko sa iyo ng Panginoon. Ibibigay sa iyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay naparito ka upang magkanlog. So, ibig sabihin, ito yung God's rewards for trust. So, ibig sabihin, ipinahayag ni Boaz na ang Panginoon mismo ang gaganti sa kanya, na nagpapakita ng pinaparangal ng Diyos ang mga nanganganlong o nagtitiwala sa Panginoon. So ito yung sinasabi na patungo, na sinasabi na tulad ni Ruth, nang umalis siya sa kanyang tinubuang bayan, ang pagsulat sa Diyos ay kadalasang nangangailangan ng panganib ng puno ng pananampalataya. So dahil dito, ito yung protection under God's wing. Dahil isang makapangyarihang larawan ng pangangalaga, kaligtasan at probisyon ng Diyos para sa mga naghahanap sa Panginoon. Tulad ni Ruth, siya ay inayos ng Panginoon ang kanyang relasyon, naging asawa siya ni Boaz, at naging maayos yung kanyang karir. Dahil naging asawa niya si Boaz, ito yung isang mayaman sa lupain. So, kamag-anak din ito ng dati niyang asawa. So, kaya nga, kapag tama ang tao or karir, magiging maunlad ang bawat mananampalataya.